Magandang araw mga kasabwat. Ngayon ay May 4, 2024, Sabado. Pag-uusapan po natin ang salitang sapat. Ang salitang ito, kapag natutunan natin ang napakalalim na kahulugan, ay sigurado hindi na tayo malulungkot or magiging kontento na tayo sa ating buhay. Habang ako po'y nagdidilig, ay samahan niyo po ako at pag-usapan na po natin ito. Ang mga tao, kaya marami ang nalulungkot at nagawang mangutang dahil sa salitang sapat na hindi nila naunawaan. Sila ay nag-isip kung paanong matugunan ang kanilang kakulangan. At ang ilan, ang ginawa ay nagbisyo. Ang ilan naman ay gumawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Katulad ng pagnanakaw, pagsisinungaling, pagpatay, o anumang krimen na pwedeng gawin. Yung iba naman ay nangutang na wala namang kakayanang magbayad. Katulad ngayon ay birthday ng ating anak, si Seth Felipe, May 4, 2011, nung siya ay may panganak. At ngayon ay 13 years old na siya. Kung sa ibang magulang ito ay magiging stress sa kanila, sapagkat sila ay mangungutang para lang may pampa-birthday sa kanilang anak. Ang handa na kanilang gagastusin ay ipapangutang. At yung iba pa nga ay kumukuha ng 5-6 utang na napakataas ng porsyento. At ito ay magbibigay lang ng pansamantalang kaligayahan ng kanilang anak. Dahil yun ang gusto nila, dahil kulang ang kanilang pera. Pero ang nangyari, ito ay pangmatagalang kanilang problema pagdating ng panahon. Pero dahil ang ating prinsipyo ay sapat kung ano man ang meron, at yun din ang itinuturo natin sa ating mga anak, ay hindi po ako namumroblema kung anong mayroon na pwedeng gamitin ng ating anak ngayong birthday niya, ay magkakasya na lamang doon. At yun ay masayang bahagi ng buhay natin, sapagkat kung anong nandiyan, yun po'y pagkasyahin natin. Salitang dapat nating maunawaan na sa buhay natin, sapat ang nandiyan. Huwag na huwag tayong lalampas ng gastos sa kung anong mayroon tayong kakayanan. Huwag tayong mag-isip ng mga bagay na hindi naman para sa atin. Katulad ngayon, nandito ako sa aming bakuran, nagdidilig. Ini-enjoy ang buhay na mayroon ako. Sapagkat mayroon kaming medyo maluwang-luwang na bakuran at pwedeng i-maximize ito, tinayuan natin ito ng Barugante Restaurant. At pagkatapos tayo nag-alaga ng mga manok, nag-alaga ng pato, at ngayon, pinagsabay-sabay ko na may alaga na rin tayong mga gulay at prutas. Bakit? Sapagkat yun ang inaakala ko at iniisip ko na magtutulong sa akin upang yung sapat na pag-iisip ay lalo kong matugunan. Ibig sabihin, ang salitang sapat ay hindi nangangahulugang kung anong nandyan, yun ka na lang. Ibig sabihin sapat, pero pagbubutihin mo yung sapat na yun, i-maximize mo sa salitang English. Kung anong nandyan, pagbutihin mo pa. Kung halimbawa, mayroon kang isang lote na maliit, at pwede mo namang pagtamnan mo. Kung anong kakayanan mo, halimbawa, marunong kang manahi, di magtahi ka. Dahil sapat ang iyong kakayahan na manahi. Halimbawa, ang alam mo ay maglaro ng basketball. Yung laro mo na yun, ay pagbutihin mo, malay mo, dyan ka gagaling at makuha ka sa PBA. Ibig sabihin ba, yung sapat na sinasabi natin, ay gagawin mo yung pinakamagaling mo doon, pagbubutihin mo na ito ay maging kapaki-pakinabang. Ang mahirap niyan, sapat nga, hindi mo naman ginagamit ito sa kapaki-pakinabang na paraan. Sapat na mayroon kang hanap buhay ngayon, pero yung hanap buhay mo, hindi mo minamaximize. Winawaldas mo lang iyong perang nasa sweldo. Pero kung ito'y minamaximize mo, at ginagawa mo yung pinakatamang paraan, upang lalo mo pang mapalago yung sweldo. Halimbawa, yung sweldo mo ay ini-start mo sa isang negosyo, na pwede mo pang madagdagan ng iyong income. Yun ang pagpapatunay na sapat ang iyong kinikita. Hindi nangangahulugan na kapag sapat na ay wala ka nang gagawin at mananatili ka na doon. Tandaan mo, ang buhay sa mundong ito ay nagpapatuloy at hindi ito titigil. Pero kinakailangan mong sumabay, sapagkat kapag hindi ka sumabay, katulad ka ng mga ibang negosyo na natigil, nalugi dahil hindi sila nag-innovate, hindi sila sumabay. Ang salitang sapat ay kinakailangan natin i-apply. Sapat dahil kailangan mong pagbutihin pa kung anong mayroon ka. Huwag kang magkakamali sa aking sinasabi. Ang sapat na salita ay kung anong mayroon ka ngayon, pagbubutihin mo na. Hindi mo kailangang mangutang, hindi mo kailangang mag-isip pa, kaya ka na-stress ngayon. Dahil iniisip mo, yung wala ka. Nainggit ka sa iyong kapitbahay dahil mayroon siyang mga bagay na wala ka. Doon ka nagsisimulang malungkot. Dahil ikinukumpare mo ang iyong sarili sa iba na hindi mo alam, sila din ay may problema na hindi mo lang nalalaman. Kaya ang dapat mong isipin ngayon ay sapat kung ano talaga ang nakakamit mo ngayon. Kung anong nandyan, pagbubutihin mo pa. At kung ano ang magagawa mo, yun ang magpapasaya sa'yo. Sapagkat, tatandaan mo lang, kung gusto mong maging masaya, kung gusto mong maging successful sa lahat ng iyong ginagawa, isipin mong sapat kung anong mayroon ka sa ngayon. Sa mga nag-aaral, tandaan nyo, sapat na yang nandyan sa inyo ngayon. Kung magkano yung pera mo, i-maximize mo lang. Sapat yan. Upang ikaw ay lalong gumanda ang buhay. Sapat na sapat yan. Parang ikaw'y makapagtapos ng pag-aaral. Wala yan sa laki o liit na allowance. Ang ating buhay ay sapat. Kung kaya natin itong i-maximize. Kaya pagbutihin ng buhay, huwag na huwag susuko. Sapat ang mayroon
tayo. Bakit kailangan mong mag-subscribe sa channel mo to? Ang channel mo to ay nagsishare ng mga video tungkol sa pakikipagsapalaran sa buhay. Kaya channel mo to dahil ito ay para sa iyo upang makarinig ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka. Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao. Pero pwede natin gawin itong stepping stone para magtagumpay. Kaya't may inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang channel motto ay may tawagang kasabwat sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo, katulad ng salitang kasabwat. Pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabwatan. Pero hinikayat ko po kayo na tayo ay magsabwatan upang patuloy na umunlad ang ating buhay. Gawin natin positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang channel mo to ay nag-upload at mag-upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa. Tayo po ay punong-puno ng karanasan na pwede nating i-share upang maka-inspire. Ang channel mo to ay one-man channel. Ako po si Noriel Felipe, ang nagpapatakbo nito. Bagaman maliit na channel na ito, pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mong hindi mahalaga, ito po ay napakahalaga upang ikaw ay ma-inspire na katulad ko. Ipinanganak ako na mahirap pero nagsikap. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines, AUP, upang lalo nating mapaunlad ang ating kaalaman. Nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng mga karanasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nag-seminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay humubog sa atin upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao. Nagnegosyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng buy and sell ng hayop, restaurant, at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitaan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwedeng magkakitaan. Pumasok din tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makarelate. Kaya't kasabwat, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe. Sikapin nating magkipagsabuatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng channel mo to upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasenso.